bagong LPA o InvestW na bubuo na sa Dagat Pasipiko. May banta nga ba ito sa ating bansa? Alamin ang posibleng direksyon ng bagyo bago pumasok ng bansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather authorities sa bansa. Para sa real-time updates ng ating panahon, i-like, i-share at i-subscribe ang aming channel. Salamat sa inyong suporta. Mga kababayan, may namataan namang bagong low pressure area o LPA sa silangang bahagi ng Pacific Ocean. Ang sistemang ito ay binigyan ng designation ng 99W ng Joint Typhoon Warning Center habang ito ay patuloy na kumikilos pakanluran. Ang lokasyon nito ay nasa layong 4,204 kilometro silangan ng Mindanao. Nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Malapit ito sa Marshall Island at karagatang sakop ng Micronesia. Sa kasalukuyang kalagayan sa ngayon, ayon sa pagsusuri, mababa ang tsansa na ito'y maging ganap na bagyo. Wala itong direktang epekto sa ating bansa at malayo pa ang posisyon nito sa ating bansa. Inaasahan na ang sistemang ito ay magdadala lamang ng maulap at maulang panahon sa paligid ng Guam at Caroline Island at limitadong development sa kasalukuyan. Sa ngayon, malinaw na hindi pa ito banta sa ating bansa. Ngunit bilang paalala, ang mga ganitong sistema ay maaring magbago depende sa kondisyon ng karagatan at atmosphere. Kaya mahalaga ang tuloy-tuloy na monitoring lalo na sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, mas nangingibabaw pa rin ang epekto ng easterlies dito sa ating bansa. Karaniwan sa ganitong panahon, matapos ang hanging amihan, may mga nabubuong low pressure area o LPA sa Pasipiko. Ngunit hindi lahat ay nagiging bagyo, lalo na kung hindi pabor ang environmental condition. Para sa ating paalala, para sa ating safety reminders, huwag magpanik, wala pa namang bagyo at patuloy na subaybayan ang updates ng panahon. Maging handa pa rin sa local thunderstorm na posibleng maranasan sa inyong lugar. Sa kasalukuyang lagay ng ating panahon, init at biglaang ulan, easterlies na nagdudulot ng thunderstorm sa buong bansa. Mga kababayan, sa kasalukuyan ng easterlies ay nakakaapekto sa ating bansa. Ito ang mainit na mahalumigmig na hangin nagmula sa karagatan na nagdadala ng init at panakanakang pag-ulan. Sa buong Mindanao, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Dahil sa katamtaman hanggang minsahang malakas na pag-ulan, posible ang flash flood at landslide na maaaring maranasan sa lugar ng Mindanao. Sa Metro Manila naman at sa buong bansa, mararanasan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain shower o thunderstorm. Matinding thunderstorm at biglaang pagbaha at pagguho ng lupa asahan na sa ilang lugar. Para sa hangin at karagatan sa Luzon at Visayas, ang hangin ay mahina hanggang sa katamtaman na may direksyon mula northeast hanggang east, na may alon naman mula 0.6 hanggang 2.1 metro ang taas. Sa lugar ng Mindanao, mahina ang katamtaman ng hangin mula northeast hanggang north at may alon mula 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. Maayos po ang kondisyon ng dagat sa ngayon, ngunit mag-ingat sa biglaang pag-ulan at malakas na hangin. Sa ating temperatura, umaabot sa 22.7 degrees Celsius ang minimum temperature at ang maximum temperature naman ay kayang umabot ng 32.5 degrees Celsius. Ibig sabihin po mga kababayan, mainit at malinsangan sa tanghali, ngunit may tsansa ng biglang thunderstorm sa hapon o kaya naman sa gabi. Ang araw ay sisikat bandang alas 5:56 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 6:08 ng hapon dito sa Metro Manila. Mga kababayan, sa ilalim ng easterlies, karaniwan ang tinatawag na init sa umaga, ulan sa hapon na pattern. Habang umiinit ang panahon sa tanghali, nagkakaroon ng pagbuo ng ulap na nagreresulta ng thunderstorm sa hapon o gabi. Kaya kahit maaraw sa umaga, huwag maging kampante. Sa mga nakaraang taon, ganito pa rin ang pattern ng karaniwang nararanasan sa pagsisimula ng tag-init, kung saan ang init ay sinusundan ng localized thunderstorm. Kaya naman patuloy tayo sa ating paalala, uminom ng maraming tubig, iwas exhaustion at magdala ng payong, iwas naman sa init at ulan. Iwasan ng open areas kapag mayroong kidlat at maging alertos. Para sa ating buod na balita, easterlies ang umiiral sa buong bansa at Mindanao, mas maraming pag-uulan ang posibleng maranasan. Sa lugar ng Luzon at Visayas, isolated thunderstorm, mainit ngunit may biglaang pag-ulan. At para naman sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa panahon ng kaguluhan.
Mga kababayan, sa gitna ng pabago-bagong panahon, paalala na may sandigan tayo sa oras ng pangangailangan, manatiling handa at matatag at kumapit sa ating Panginoong Hesus. Ito ang PNN, Panahon News Network. Laging maging handa sa anumang pagbabago ng panahon. Para sa susunod na ulat, please like, share, and subscribe na kayo para lagi kayong updated dito sa Lagay ng Panahon. At yan po ang ating Balitang Panahon. Hanggang sa muling ulat panahon.